si Iggy. Kasabay na nanumpa ni Arroyo ang anak na si Mikey Arroyo na siyang kinatawan ng Ang Galing Pinoy Party List. Pero pagkatapos ito, agad ding lumabas ng plenaryo ang dating Pangulo. Tila ba may nagbabala sa mga maanghang na salitang pangakawalan laban sa kanya. Una mga kataga pa lang kasi sa privilege speech ni Akbayan Congressman Walden Bello. Corruption was the signature of the administration of Gloria Macapagal Arroyo. Naantalang sesyon dahil pinatatanggal ng mga kaalyado ni Arroyo ang ilang mga may direktang patama sa kanya sa privilege speech ni Bello, bagay na kinatigan ng liderato ng Kamara. Bago nito, dumalo si Arroyo sa pulong ng minorya. Pero kung gaano siya katipid magbigay ng pahayag sa media ng Pangulo siya, ay ganun din ang pag-ilag niya ngayong hindi na siya ang Pangulo ng bansa. Pinag-usapan daw sa pulong ang binuong Truth Commission ng Administrasyong Aquino. Initially, it has the plan to bring the case to the Supreme Court on some grounds including illegal infirmity. Pero ang mga Arroyo hindi raw nababahala sa binuong komisyon, basta lang daw It must not be selective. It was encompass all administrations. tila desidido naman si Congressman Mikey na patunayang tunay siyang katropa ng mga toda. Hinarap niya kanina ang isang grupo ng mga tricycle driver na humihingi ng tulong sa problema sa kanilang terminal. At sa kabila ng kaliwat ka ng disqualification case, hindi lang tulong sa terminal ang ipinangako ng kinatawa ng Ang Galing Pinoy Party List. Meron tayong free legal assistance at saka mamimigay tayo ng mga PhilHealth para sa inyo. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Handa naman si Senadora Miriam Defensor Santiago na questionin sa Korte Suprema ang Truth Commission na binuo ng Malacanang. Pero si Senador Chiz Escudero ipinagtanggol ang pagtatatag sa komisyon. Saksi si Ruth Cabal. And ask for a blood transfusion or something. Maybe they'll have electrocute me with something, infuse me with some energy so that I can file the petition in the Supreme Court. This is a gross violation of the Constitution. Kahit daw may sakit kung ipipilit ng Malacanang ang pagbuo ng Truth Commission, haharangin daw ito ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Paniwala kasi ni Santiago, labag sa konstitusyon ng Executive Order No. 1 ng Pangulong Aquino dahil sinasapawan daw nito ang kapangyarihan ng Kongresong magtayo ng isang bagong ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng isang batas. Questionable rin daw ang subpoena powers na ibibigay sa komisyon, pati na ang pagtatalaga ng budget para dito. You can't just have a phrase such as budget. From the office of the President, the money will come to fund this. My gosh! But if someone suggests that to me in all seriousness, I'm going to hurl things, objects at him, some of them explosive. Pero sinangga ng malapit na kaibigan ng Pangulong si Senator Chiz Escudero ang pagtatatag ng Truth Commission. Isang fact-finding body lang naman daw ito at hindi naman daw magpapataw ng parusa. Gayunman welcome daw sakaling dalhin ng kabaro sa Korte Suprema ang issue. Sang-ayon ako at wini-welcome ko ang paghain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang Truth Commission. Kesa naman bangayan na lamang ng bangayan. Giit ng Malacanang, ang taong bayan daw ang pangunahing magbebenepisyo sa Truth Commission. Pero gaya ng sinabi ni Escudero, welcome daw ang sinumang ko-question ito sa korte. Posible raw sa loob ng taong ito masimula na ang trabaho ng Truth Commission. Bukod kay dating Chief Justice Hilario Davide, pumayag na rin daw maging miyembro ng komisyon si dating Supreme Court Associate Justice Romeo Callejo. The work of the Truth Commission, the organization, and even the actual start of its work can proceed kung wala namang mag-i-issue ng either TRO o injunction ang Supreme Court. Kung overkill lang, hindi po dahil ang concern niya dito is impartiality, independence. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Sa ibang balita, hanggang 3 bagyo ang inaasahang papasok sa Pilipinas ngayong buwan ng Agosto. Pero ayon sa Pag-asa, hindi pa ito hudyat ng pagpasok ng La Nina sa bansa. Saksi si James Velasquez. Ilan lang ito sa mga kalunos-lunos na eksena sinapit ng Provident Village sa Marikina, isa sa mga lugar sa Metro Manila na pinalubog ng nakaraang taon ng bagyong Ondoy. Si Mang Apolinario, 41 taon na raw naninirahan sa Provident, pero sa kamay lang daw ni Ondoy niya nasaksihan ang ganoon katinding pagbaha. Sa pag-akit daw ng tubig hanggang sa ikalawang palapag ng kanyang bahay, halos kalahating milyong pisong halaga raw ang pinsalang tinamo ng kanyang mga ari-arian. Mas malalaw yung baha ngayong Ondoy na dumating. Almost triple yung taas ng tubig. Hindi namin alam na lalampas ng biglang aangat ng tubig. Kaya naman tuwing umuulan, hindi maiwasang kabahan ni Mang Apolinario.
Ayon mismo sa Pag-asa, hanggang 3 bagyo ang inaasang papasok sa bansa ngayong Agosto. Katunayan, may namataan ng active low pressure area mahigit 6 na kilometro silangan ng bayan ng Hinatuan sa Surigao del Sur. Pero sabi ng Pag-asa, hindi pa raw ito hudyat na nagsimula na ang La Nina o ang abnormal na dalas at dami ng ulan dala ng mas mababang temperatura ng dagat. Ang La Nina, na-expect natin na mag-start ng end of July or August. Pero sa ngayon po, developing pa rin yung La Nina natin. Bale, hindi pa rin namimit nito ang criteria para masasabi natin na La Nina na. Pero para kay Mang Apolinario, maigi na maging handa. Ang mga importanteng papeles, isinilid na niya sa waterproof na lalagyan at itinago na sa second floor. Nakahanda na rin ang kanyang mga flashlight sakali mawalan ng kuryente. Nakahanda na rin daw siya dumika sakali magkaroon muli ng flash floods. Patuloy rin ang Rescue 161 sa Marikina sa pagdedeclog ng mga baradong estero at kanal sa 16 na barangay sa Marikina. Nakahanda na rin ang kanilang mga rubber boat, ambulansya at iba pang rescue vehicles sakali magkaroon ng sakuna. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Sa ibang balita, apektado na ng pagtaas ng presyo ng asukal ang ilang maliliit na negosyo gaya ng Banana Q at sorbetes. Nangako naman ang grupo ng mga panadero na hindi muna sila magtataas ng presyo ng tinapay sa ngayon. Saksi si Bernadette Reyes. Sa ilang tindahan dito sa Pio del Pilar Market sa Makati, nagtaas na ang presyo ng puting asukal. Kahit bukas palalabas ang rekomendasyon para sa dagdag presyo. Kuha ho namin 58. Pinapatungan lang namin ng piso. So magkano pa benta nila? Mga 59. Pero sobra-sobra kung tutuusin ang kuha ng mga nagtitinda. Sabi kasi ng Sugar Regulatory Administration, hanggang 54 pesos kada kilo lang ang presyong irerekomenda nila sa Department of Agriculture. They should not sell more than 54 pesos per kilo. That includes already their profit and their cost to repack and to ship and to truck. Paano namin may bebenta ng 54? Ang plastic pa. Oh. Parang hindi pwede. Lugi pa ng piso. Sabi pa ng SRA, hanggang 2,550 pesos lang dapat ang bentahan ngayon ng kada sako ng asukal. Pero sa mga ulat na natatanggap nila, umaabot daw ang bentahan ng mga wholesaler ng hanggang 2,750 pesos dahil sa humihigpit na supply. Nauna ng pinangabahan ng ilan ang posibleng artificial na problema sa supply nang i-anunsyo ng samahan ng mga supermarket ang nakaambang dagdag presyo. Tuloy ngayon lubhang naapektuhan ng ilang negosyong gumagamit ng asukal. Kabilang dito ang mga panaderya. Pero pagpapanatag ng Philippine Federation of Bakers Association, hindi muna nila ipapasa ang dagdag presyo sa mga mamimili sa ngayon. Gayunman, ibang usapan na raw kung aabot sa 3,000 piso ang presyohan ng kada sako ng asukal. Magre-recost kami ng aming tinapay o magko-costing kami ng aming tinapay at pag nag-recosting siguradong magkakaroon ng pagalaw ng presyo. Sa pool din sa taas presyo ang mga nagbebenta ng Banana Q, gaya ni Aling Zenny. Dahil nagmahal na rin daw ang binibili niyang brown sugar, hindi man nadagdagan ang presyo ng kanyang Banana Q. Bawas na ang asukal sa kanyang paninda. Di magre-reduce na lang kami ng paglalagay ng sugar. Ruga na 1 kutsara, magiging half na lang. Apektado rin daw ang kinikita ng sorbiterong si Mang Roger. Pero dahil hindi raw niya pwedeng itaas ang presyo ng panindang dirty ice cream, magsisikap na lang daw siyang bumera ng mas marami para mabawi ang kanyang puhunan. Presyo ganun pa rin. Presyo ganun pa rin? Ganun pa rin. Yung puhunan lang? Yung puhunan lang ang tumataas. Kaya imbes na kikitain namin, nabubuwasan na. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Samantala, ibebenta na ng National Food Authority o NFA ang sobra-sobra nitong nakaimbak na bigas bago pa mag-anihan sa Oktubre at Nobyembre. Sa taya ng NFA, 26 days stock o katumbas ang halos 1 milyong metriko toneladang bigas ang ibebenta. Kukunin ito sa 56 days na kasalukuyang stock. Bebenta ito sa merkado sa lokal na gobyerno at sa DSWD sa halagang 23 pesos at 50 centavos pa rin kung wholesale at 25 pesos naman kung retail. Tataas naman ang presyo ng regular na gasolina ng ilang kumpanya ng langis. Simula mamayang hating gabi, 25 sentimos kada litro ang dagdag presyo ng Shell at Sea Oil. Susunod naman ang Petron bukas ng alas 6 ng umaga. Pero good news naman, bababa ng 25 sentimos kada litro ang presyo ng premium at unleaded gasoline, diesel at kerosene.
Bababa rin ang presyo ng LPG. Piso kada kilo, katumbas ng 11 piso kada tangke ang bawat presyo ng Shell at Petron. Mag-rollback din ang presyo ng LPG ang LPG Marketers Association. 50 sentimo kada kilo ang kanilang bawas presyo. Isang signature drive naman ang inilunsad ng League of Filipino Students bilang protesta sa nakaambang pagtataas ng singil sa pamasahe sa LRT at MRT. Ayon kay Terry Redon, National Chair ng LFS, ibibigay nila sa Pangulo ang mga nakalap nilang pirma. Hindi lamang daw ang mga taga Metro Manila ang nakikinabang sa LRT at MRT, kundi maging ang mga estudyanteng nakatira sa mga kalapit na probinsya. Bukod sa pagkalap ng pirma, nakatakda rin daw silang magsagawa ng kilos protesta sa mga susunod na linggo. At sama-sama natin saksihan. Bigla ang pagkamatay ng leader ng Carnaby Group na si Ivan Padilla, kinwestiyon ng kanyang mga kaanak. Hollywood star Lindsay Lohan, 3 buwang mananatili sa rehab matapos lumaya ng kulungan. Putong nakuha sa Callao Cave sa Cagayan, pinakamatandang ninunuraw ng mga Pinoy. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.